Pakitanong nga po ang ating katabi, okay ka po ba dyan? No? Nung minsan po si Jesus Christ ay dumalaw sa tahanan po ni Mary, abalang-abala po si Martha, to the point na siya po ay nainis na, no? At humingi na ng saklolo kay Jesus para utusan si Mary. Ang sabi ng Panginoon, Martha, Martha, you are so anxious of many things. But one thing is most important, and that is in listening to the Word of God. Amen po ba? Sa umaga po ito mga kapatid, alisin po muna natin ang mga isipin. Amen po ba? No? Alam ko po, kahit ang ilan po sa inyo ay nakaupo, ang isipan ay nasa sampayan, ang iba po ay nasa bayaran, no? At baka meron na po mga lakad mamaya, no? Kung ano man ang trip nyo sa buhay, kalimutan nyo po muna, mag-focus po muna tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Ayan, purihin ang Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan ay meron pong topic or pamagat na a prayer to open spiritual eye. Okay? Mahalaga po na pag sinabi nating spiritual eyes or pag sabi nating eyes, no? Eyes is to see, meaning to perceive or to understand. Amen? Mahalaga po ng bawat isa sa atin ay meron tayong bukas na kaunawaan sa mga bagay na spiritual. Amen po ba? No? So that's our prayer, na ang bawat isa sa umagang ito ay magkaroon po ng bukas na spiritual na pangunawa sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid, gaano man ito ka-literal o ka-practical. Amen? Okay. So dito po sa ating binasa, excuse me, dito po sa ating binasa, makikita po natin dito na ang isa sa world power during this time was the Kingdom of Syria. Okay? So, during these days, uso po ang pananakop para po mapa-enlarge, mapalawak ang kanilang mga territory. Amen po? So, sabi ito sa verse 8, once when the king of Syria was warring against Israel, he took counsel with his servants, saying, at such a place shall be my camp. So, nagkakaroon po ng pagpupulong, of course, between the king and the generals, no? Sa strategy ng war. Okay? And part of their strategy is to set ambush. To set ambush sa kanila pong kaaway, which is Israel. No? So sabi niya, sige, ganitong lugar, magsiset tayo ng camp para doon sila i-ambush. Verse 9, hindi po alam ng hari na meron pong prophet sa Israel. Okay? And every time na sila po ay nagpaplano, parang nawawala na po ako ng boses. Every time na sila po ay nagpaplano, the prophet of God, no, would tell, no, sasabihin niya sa king, okay, king of Israel, during that time, sabi po sa, kung babalikan natin ng chapter 6, it is probably King Jehoram, no? The son of King Jehoshaphat and Jezebel. Okay? So, yung pong wicked king ng Israel, mga kapatid. Okay? So, every time na nagpaplano ang king of Syria, the prophet Elisha will tell, no? Mind you po wala pong spy sa Syria, wala pong, sabihin na po natin, wala pong leakage ng information. It is plainly the operation ng spiritual gift. The gift of wisdom was actively operating during this time sa buhay po ni Prophet Elisha. What is the gift of wisdom? It is by knowing, no, ito po ay pagkaalam na merong something na nangyayari despite na walang nagsasabi sa'yo. That is what we call the gift of wisdom. Okay? So, nalalaman po ni Prophet Elisha, and so sinasabi po niya sa king, kung kaya po nakakaiwas po ang Israel sa ambush ng kalaban.
Ang hirap pag rumakit ng Saturday ng gabi, no? And so sabi nito, and the king of Israel sent to the place about which the man of God told him. Thus he used to warn him, so that he saved himself there more than once or twice. Kalain niyo po yun, ano? So every time may pagpaplano, nire-reveal ni Elisha, binibigyan niya ng tip ang king of Israel, so nakakaiwas sila, once or twice sila po ay nailigtas. Verse 11, troubled po ang king of Syria. Bakit ba sila nakakalusot? No? Ang duda niya, meron ng spy sa loob. Verse 12, sabi ng servant ni Elisha, Master, my king, wala pong spy. Ang meron po is prophet of Israel. Okay? Ang sabi ng king of Syria, hanapin nyo nga nasaan niyang prophet na yan ng aking mahuli at mapatay. To make the long story short, the king of Syria sent great armies. Ano po sabi dyan? No? Sabi po rito, so he sent their horses and chariots and a great army. Imagine niyo po, para lang i-capture ang isang tao, ano po pinadala? Horses, chariots, and great army. Just to capture one person. Hulihin lang ang isang tao, mga kapatid. So, itong alipin, itong katulong ni Elisha, siyempre, siguro bumiyahe itong mga Syrian gabi, no? Pagkagising nitong servant ni Elisha, nawindang siya. Sabi niya, Master, ba't parang ang daming army? Ano nang gagawin natin? Takot po siya, mga kapatid. Ano po sabi ni Elisha? Huwag kang matakot. No? Gaano man karami yung kanilang mga sundalo, gaano man karami yung kanilang chariots, mas marami ang kakampi natin. Siguro sabi ng servant ni Elisha, delulo yata tong master ko eh. Delusional yata tong master ko eh. Dadalawa lang kami, sasabihin niya mas marami tayong kakampi. Di ba? Anong sabi ni Elisha? Lord, open his eyes that he may see. Ano po nangyari? Nung nabuksan po ang spiritual eye, this is a literal view of the spiritual forces, mga kapatid. No? Nakita po niya chariots of fire, the army from the heavens. Nakapalibot sa buong bukirin, nakapalibot sa mga hilltops, nakapalibot sa buong lugar kung nasaan si Elisha at nasaan ang army ng Syria, mga kapatid, doble or triple pa ang dami ng chariots of fire, mga kapatid. Napamulagat ngayon, no? Nagulat ngayon yung pong servant ni Elisha, mga kapatid. Ano po kaya ang inyong mararamdaman? Pag makakita po kayo ng mga chariots na nag-aapoy, no? Nung ako po yung unang salta dito po sa Manila, may pagka-ignorante pa po tayo, no? Kasi sa probinsya po kasi ang meron doon, kalabaw tsaka balsa. No? Nung ako po dumating dito sa Manila, napadaan po ako ng Intramuros. Ano po meron sa Intramuros? Ha? Parang nag-iba na po yata. Nung panahon, mayroong nagsabi baka. May nagsabi kambing. Parang iba yata yung era na pinagdaanan ko sa... No? Marami pong kalesa, di ba? Marami pong kalesa. Tuwan-tuwa po ako tignan kasi yung mga kalesa may mga design. No? Ang ganda. Ang ganda po tignan. Sa akin pong pagiging bago doon po sa lugar na yon, of course, ang ganda pa ng view kasi sa Intramuros, di ba, may mga lumang building, no? Tapos, iba ang dating sa amin sa probinsya, iba po pagdating sa syudad. Amen po ba? No? Namamangha po ako, mga kapatid. Imagine looking at the chariots of fire, horses na nag-aapoy, mga kapatid. Kaya alam niyo po, hindi lamang po sa lupa may hayop. No? Hindi lamang po sa lupa
may hayop pati sa langit, mga kapatid. Kakaiba po ang mga hayop doon. Biruin mo kung mayroong kabayo dito, may kabayo din doon. Hello? Di ba? Kung mayroon pong agila dito, may agila din po doon. Hello? Kung mayroon pong toro dito, may toro din po doon. Kaya lang ang kaibahan, ang mga hayop doon nag-aapoy, may mga pakpak, at sabi po, maraming mga mata. Tingnan mo nga po yung katabi nyo. Dalawang mata pa nga lang, medyo nangingilag na kayo, di ba? Kasi ginaganon yung mata eh. No? How much more po kaya mula loob hanggang labas, puro mata, mga kapatid. 6 ang pakpak, nag-aapoy. Imagine niyo po kung gaanong klaseng pagkamangha ng servant ni Elisha nung makita po niya iyon. No? And then, what happened? Biruin niyo po sa kabila ng dami ng chariots, ang sabi ni Elisha, Lord, bulagin niyo nga po sila. Parang nangyari, parang walang silbi yung chariots, no? Parang walang nangyari. Okay? Para saan pa nagpadala si Lord ng armies, ng chariots of fire? Tapos ang ginawa lang ni Elisha, bulagin mo nga po sila, Lord. Ano pong ginawa ni Elisha? Binulag, tapos ginaid po niya sa pamagitan ng boses, ay, mali yung dinaanan nyo. Hali kayo, sunod kayo sa akin. Tapos dinala po sa pinakasentro ng syudad ng Samaria. Ang ginawa, pinakain at pinauwi. Parang nawala yung excitement, no? Sayang siguro yung digmaan kung naghugutan ng espada, nagtagtaran. Parang yun yung gusto nating makita, mga kapatid eh. Okay? Parang nawala yung thrill. Killjoy to si Elisha eh. Okay? So, napalaya po or umalis, no? Ang mga Syrian. At sabi po sa verse 23, for a long time, hindi na po muli sila sinugod ng mga taga-Syrian. Okay? Kung atin pong i-outline ang ating pong teksto, ganito po natin siya titignan. Verse 8, makikita po natin yung pagpaplano ng mga taga-Syrian. No? And then verse 9, yung intervention naman of God's earthly servant. Sino po yon? Si Elisha. So every time na nagpaplano, nag-intervene po ang prophet of God, si Elisha, by the gift of wisdom. Verse 11 to 15, yung po yung pinakasentro ng talata, sentro ng ating text, nakikita po natin yan yung big trouble na kakaharapin ni Elisha. Bakit po? Great armies ang pinadala ng King of Syrian para po siya ay hulihin. And then verse 16 to 18, the intervention of God's heavenly army. Imagine niyo po, no? Verse 9, para iligtas ang Israel, ang nag-intervene is the prophet of God, the earthly servant of God. Verse 16 to 18, para iligtas si Elisha, the servant of God, ang nag-intervene is the heavenly armies. Grabe po, no? And then 19 to 23, the Syrians' deliverance. Hindi po pinatay kung hindi sila po ay pinalaya. Now, sabi po sa ating topic, we have to have an open spiritual eye. No? Ano po ang kinalaman at ano po ang kinakailangan nating makita mula po sa ating mga talata, mga kapatid? Meron po tayong 3 key pointers. Number 1, God's prophets or servants can be strategists of war. No? Mas madalas, kapag sinabi po natin prophet of God, ang ating pong pag-unawa, magdadala lang siya ng mensahe ng Panginoon. Mag-e-exhort lang siya. Magpipreach lang siya. Kung ating pong titignan ang talata, mga kapatid, maraming pagkakataon sa Biblia na kung saan ang propeta ng Diyos, ang mga mangangaral ng Panginoon, they become leaders. They become generals sa pangunguna sa mga digmaan. Even a lady, a woman prophet, a prophetess, Deborah. Sino po nakakalala kay Deborah? No? Si Deborah po ay isang propetesa, babaeng nangangaral ng salita ng Diyos.
Pero ang kanya pong kapartner na general ay naduwag. Alam niyo po kung sino po ang sumama sa digmaan? Itong babaeng propeta, mga kapatid. Frontliner in war. Amen? Elisha himself became a frontliner in war. Ano pong ginawa ni Elisha? He gave instructions to Israel, no? Paano niya iwasan yung mga plano ng Syrian. Okay, he established a reputation among Syrian. Ano sabi ng king? Sino ba itong nagpapalusot ng information? Nagkaroon po ng reputation si Elisha, mga kapatid. No? Sabi ng mga servants ng Syrian, Master, our king, wala pong nag-leak ng information. Bagkus meron pong propeta sa Israel na kung anuman ang sa pag-uusapan natin, anuman ang sasabihin mo sa iyong bedroom, nalalaman niya kahit walang nagre-report. No? Elisha built a reputation on himself among Syrians. Okay? And lastly, sabi po rito, he started diplomatic relations between Israel and Syrian. No? Sa halip na patayin, pinalaya po niya ang mga taga-Syrian, mga kapatid. And what happens? No? He begets respect. No? Hindi po for a certain period of time, hindi po sila sinugod ng Syrian because of what Elisha did. Ano po ang kinalaman nito sa atin, mga kapatid? Tayo po ay madalas sumaharap sa laban. Sabi mo nga sa katabi mo, madalas kang may digmaan. No? Digmaan sa pamilya. May digmaan po ba sa pamilya nyo? Parang hirap yata pag sa bahay may war, no? Digmaan sa araw-araw, mga kapatid, no? Laban sa gawa ng kaaway, di po ba? At mas madalas, ang ating pong nagiging responses, mga kapatid, ay pagsuko, ano pa? Kawalan ng gana, kawalan ng estratehiya, okay? Dito po makikita natin, mga kapatid, that being a servant of God, we have to strategize. Learn to strategize. Amen po ba? Learn to think, to ask wisdom from the Lord. Learn to be guided by His Word to face war. Kasi kung araw-araw, tayo po'y humaharap sa spiritual battle, ibig sabihin araw-araw, kailangan mo po ng spiritual guidance. Kinakailangan niyo po ng spiritual strategies. Amen po ba? If you are facing difficulty, mga kapatid, no, the more na nakikilala mo ang Panginoon, the more na ikaw ay nagsasubscribe sa kalooban ng Diyos, the more na magkakaroon ka ng confidence to execute, no, yung plan, yung wisdom na kaloob sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? No? Marami pong beses at pagkakataon po sa ating buhay na alam natin that the key para po ma-attain natin ang direksyon na gusto ng Panginoon sa ating buhay is to let go of something. Amen po ba? No? To let go of something. Pero kung minsan, dahil sa takot, wala tayong confidence, rather, na i-let go ang mga bagay na ito, kung minsan nahihirapan tayong i-attain kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Okay? Elisha himself, mga kapatid, ang kanya pong pagtitiwala, ang kanya pong relationship, ang kanya pong ugnayan sa Panginoon, ay nagbibigay sa kanya ng karunungan to strategize even in the midst of war. Hello? Alam niyo po ang mga Kananayan, napakahusay po na strategist. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi yung 1,000 na pagkakasya, di ba? Magtataka sa mga nanay, yung 10,000 sapat lang. Pag meron 1,000, sapat pa din. Huh? Kaya mga tatay, 1,000 na lang binibigay. Amen po ba, mga kapatid?
Nagkaroon po ako ng employee, or employer rather, as a virtual assistant. At alam niyo po, during the course ng aking pong work with him, unsettled po talaga yung aking spirit dahil Christian po yung aking naging employer. No? Nandiyan po si Ate Alma, naririnig niya yung calls. No? Ang background po ng kanyang, habang kami ay nag-uusap, ang background po is preaching about prayer. But this kind of person na aking pong napagtrabahuan is fault-finding, no? Talagang grabe po siya kung alam mo yun, very degrading, and my spirit is very unsettled sa kanya. To the point na kapag ako po ay iisip or naiisipan kong may pasok, no? Talaga pong yung aking sikmura ay parang umiikot. At nagkaroon po ako talagang stressed, no? Kung titignan mo, malaki ang income, malaki ang kita. Kung wala tayong pagtitiwala sa Panginoon, maaring ang focus lamang natin ay nandoon po sa kikitain. Amen. Maraming ang goal lamang natin, ang ating magiging perspective, ang magiging pagtingin natin sa sitwasyon, sayang ang kikitain. Okay? And mind you, marami po sa atin ganun ang mindset. Despite the difficulty, despite yung cost, yung epekto na ng trabaho sa kanya, ay nagkakos na ng physical problem or emotional problem, hindi po kayang bitawan. Why? Dahil ang kanyang pagtingin, eto yung aking need, eto yung aking kailangan at the moment, at maaaring sayang kapag aking pong bibitawan. Hello? Kapatid, if you are going through that situation, remember na in the long run, kapag ikaw ay emotionally distressed, kapag ikaw ay meron pong anxiety na pinagdadaanan, remember that money is never worth the anxiety. Tandaan po natin to. Okay? Because you are never designed by God. Pakinggan niyo po ito. You are never designed by God, no, to go through difficult circumstance, to go through such anxiety, para pagdaanan ang matinding anxiety na yan, para lang ma-receive ang blessing. Sabi mo nga sa katabi mo, you are a child of God. Ano po sabi ng Panginoon? You only need to ask. Amen po ba? You only need to ask. And if you are a child of God, magkakaroon ka, kapatid, ng confidence na alam mong kayang i-provide ng Lord ang iyong pangangailangan. Amen po ba? That Elisha, sa kabila ng banta na dumating sa kanya, sa kabila na siya po'y surrounded ng great army of the Syrian, sa paggising sa umaga, kapatid, alam niyo po, hindi natinag ang kanyang confidence. Bakit? Bukas ang kanyang perception, bukas ang kanyang spiritual eye, bukas ang kanyang understanding that my God will never let me down. Amen po ba? As a child of God, hindi ka po pagkukulangin ng Panginoon ng wisdom na hanapin ang iyong pangangailangan sa ibang bagay sa halip na mag-focus sa bagay na ito dahil alam po ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Amen po ba? So if you believe that, church, magkakaroon ka ng confidence na bumitaw sa bagay na ito at magtiwala sa Panginoon na magsimula ng panibagong bagay, mag-strategize, because the Lord will be with you. In faith, you believe that you will succeed because the Lord is with you. Amen po ba? You have to learn how to strategize. Amen? And I'm praying to God. Sabi ko nga po, sa biyaya po ng Panginoon, meron po akong
inheritance sa akin tatay, 6,800 square meter. And I'm praying to God, nagpasimula po kami, nag-usap po kami ng aking tito, na mag-start po ng farming sa Leyte, no? And we are working it out. So, I'm praying and I believe that God will bless me in this way. Amen po ba? Samahan niyo po ako sa panalangin, mga kapatid. Amen? No? Strategize, think, plan ahead, mga kapatid, knowing that the Lord is with us. Amen po ba? Number 2, importanteng key points, mga kapatid, our sights can blind our faith. I-relate natin ang ating sarili doon po sa servant ni Elisha. Nakita niya ang great army. Ano po nangyari? Nagpanic po siya. Amen? How many times po sa ating buhay nagpapanik po tayo? I'm not sure sa mga kabataan kung nagpapanik na ba. Ewan ko kay Pastor Tom kung nagpapanik na ba. Asas Pastor Tom? Bakit pa ako may hawak ng mic, laging wala si Pastor Tom? Minsan na nga lang no? Lord naman, magko-40 na, di pa rin ako nakapag-asawa. Okay lang yan. Ako din naman. Umabot din ng 35. No? Lord naman, ano ba nangyayari sa buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari, kapatid? Para hindi na ako makahinga. No? Bakit po? Maaaring yung pagtingin mo ay nakatingin ka para si Pedro nakatingin dun sa alon na unti-unting tumatabon sa kanya. Ang nangyari, siya po ay nagpanik hanggang sa siya po ay unti-unti na lumulubog. What our eyes can see, we can see the literal, the practical, and sometimes nagiging short-sighted tayo, mga kapatid. Hindi natin nakikita ang beauty beyond what is at our front. Amen po ba? Hindi natin nakikita what is beyond doon sa plano ng Panginoon sa buhay natin dahil ang nakita natin ay ang ating kasalukuyan. Lord, anong gagawin ko sa 100? Lord, anong gagawin ko sa 1,000? Lord, anong gagawin ko sa 500? Panginoon, ito yung aming sitwasyon, anong gagawin ko? Alam niyo po, pagka ganun ang ating tingin, nakakalunod. No? Pag ang nakikita na po natin, mga kapatid, ay ang trials more than the grace. Kapag ang nakikita na po natin ay ang mga difficulties more than the mercy of God. Kapag ang nakikita na po natin ay ang trouble more than the plan and the words and the promises of God in our lives, trust me, unti-unti kang lulubog. At ang pananampalataya mo ay unti-unting manghihina. That is the reason why the Word of God tells us to meditate. To meditate. To meditate. Why? Because every time na tayo po may pinagdadaanan and you remember the promise of God in your life, ito po ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Lord, okay, wala kaming kakainin. Anong sabi? Hindi ba mas mahalaga ang katawan kaysa sa food? For a time being, Lord, wala kaming kakainin, but we believe that you are our provider. Fasting muna kami ngayon. Yes, it's okay, Lord. Kasi hindi naman kami mamamatay pag hindi makakain ng isang kainan. Tama, mali? Si Jesus Christ na 40 days, di naman siya namatay. No? Hello? At alam niyo po ba, ang fasting is good for the body? Gustong-gusto ko po mag-fasting, kaya lang, ang hirap mag-fasting pag may work. No? Para pag nasa workout, gumaganon yung utak ko. Pag nagpa-fasting. Believing, looking at the promise of God, what is ahead, what is in the future, what is God's plan for you, what He promised you, more than what you have encountered right now, kapatid, it will give you the strength. More than the physical strength, it will give you the spiritual strength.
Ano po sabi dyan? Ang nakita po ng alipin ni Elisha is the army. Hindi po niya nakita na mayroong Diyos na kayang mag-defend sa kanya, sa kanila. Ang nakita po ng mga Syrians, no? Sila po ay naging bold, sila po ay naging confident, sila po ay naging matapang na sumugod. Bakit? Ang nakita po ng mga Syrian, iisang tao, dadalawang tao. Kayang-kaya namin to. Di ba? Hindi nakita ng mga Syrian na meron palang Diyos, si Elisha, na kaya magprotekta sa kanya. Amen po ba? No? Mga kapatid, ito po ang nangyayari sa atin. Kapag tayo po nakatingin sa mga practical na bagay, hindi natin nakikita ang mga spiritual things. Kuminsan po, even yung ating mga plans, limited. Halimbawa, pag tayo pinagpaplano sa ating building, at sasabihin sa atin ng ating administrator, ni Brother Ronald, Pastor, ang nagiging income lang po ng tithes and offering is 10,000 lang. 50,000 lang monthly. Marami pa po tayong mga love gifts na bibigyan. May mga pastors po tayo, may mga workers po tayo. Anong mangyayari sa 50,000, Pastor? Hindi natin kaya. Amen po ba? Nakatingin po doon sa practical things. But with your faith, with your belief working, 50,000? Magkano ba bang kailangan natin? 2 million, 3 million? Maliit na bagay, kayang-kaya ng ating Panginoon. Salamat po sa isang nag-amen. Maliit na bagay, kayang-kaya po ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kaya ng Diyos yung problema mo. Don't lose confidence sa Panginoon. Amen po ba? With your sight, maaari ang nakikita mo ngayon yung problem, maaari nakikita mo ngayon yung struggle, yung trials. Pero with your spiritual eyes, with your understanding sa salita ng Diyos, tumingin ka sa malayo, tanawin mo ang pangako ng Diyos. Tanawin mo yung kanyang pangako. Damihin mo ang kanyang promise na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. You are surrounded with God's armies. Amen? May banta sa buhay mo, you are surrounded with God's armies. Amen po ba? Hindi ka makalit go, believe in the Lord. Trust in Him. No? Trust na sa gawa ng kamay mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Biblia, it is Him who gives you the ability to produce wealth, the works of your hands. He will bless you abundantly. Amen po? No? Kaya magpasimula ka, kapatid. Tumingin ka sa pangako ng Panginoon. Huwag po tayong short-sighted at practical. Kuminsan po masyado tayong nananahan sa mga practical na bagay. Nakakalimutan natin na meron tayong Diyos who works magnificently, who is in spiritual realm. Amen po ba? Even the Israelite king, amen po ba? The king of Israel, short-sighted po siya. Ano nakita niya? Nung nakita niya na nandyan na sa harapan ang Syrian army, nasa kalagitnaan po nila, surrounded na nila, anong sabi niya? Master, father. Hindi po ito literal na father, no? Hindi niya po father si Elisha. No? Kinilala po niya ang kanyang authority, being a prophet, being an elder. Anong sabi niya? Father, nandito na sila sa harapan, papatayin na ba namin? No? Ang kanya pong thinking, eto na, pagkakataonan niya. Hindi niya nakita ang long-term effect. No? So anong ginawa ni Elisha? Pinakain, pinalaya. The long-term effect happened, nagkaroon po sila ng peace. Amen po ba? Kung minsan po sa laban ng buhay, huwag po tayong grab sa opportunity. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang opportunista. Hindi lahat ng opportunity is beneficial. Tandaan niyo po yan. Mga kabataan, if you're looking at a career, not all the careers are blessings. Sometimes it is a means of the devil para ilayo ka niya sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming mga kabataan, makinig kayo, maraming mga kabataan pinipili ang mag-establish ng career away from the ministry. Maraming mga kabataan pinipili ang mag-establish ng career forgetting his calling
or her calling. Thinking that this is a blessing. Yes, all blessings comes from the Lord. But the devil is using that blessing to keep you away from your ministry and for your service in the Lord. Remember that our priority is our calling. If my God is telling me to quit my job for my calling, I can quit anytime. Noon pa man, lalo na, napaka-supportive ng aking family. Even my wife is supportive. No? Sabi niya, if time will come na kinakailangan talaga ng full-time ka sa ministry, you quit. Amen po ba? Mga kabataan, I'm challenging you. Seek first the kingdom of God before your career. Don't be short-sighted in your decisions. Your calling is your priority. Number 3. Malapit na po tayo matapos. The heavens and the earth collide. The heavenly gifts manifest, the heavenly army came, and the power of God prevailed. Ito po ang ating pong madalas na pagkakamali. Dahil ang ating pong mentality, ang ating pong thinking, tayo po ay nandito sa daigdig, heaven is at far distance, medyo matagal pa mga kapatid. Amen? Ang ating understanding that the spiritual things are after tayo po'y mamamatay. Pero dito makikita po natin how spiritual things and the material things collide. Nagtatagpo. Amen? The material army, the physical army, nakapaligid kay Elisha. But the heavenly armies are also there. Amen? Even now, the kingdom of God is with us. Even now, the angels of God are working in us and for us. Amen po ba? The heavens and the earth collides, nagtatagpo. Nandito, magkakasama mga kapatid. It can work, it affects. The heavens affects the material world. Amen po ba? Ang akin po sinasabi mga kapatid, we are children of God. If we are facing battle, if we are facing trials, God can send His armies. The power of God can work in our lives. He can deliver you even now. Sa anumang sitwasyon, amen po ba? Ang kalangitan ay bubukas. At maaari po nating maranasan sa ating pong buhay. Ang material na daigdig at ang spiritual na daigdig, may mga pagkakataon sa Biblia nagpapanagpo. Amen? At kahit po sa ating panahon, God can choose to open the heavens for us. Amen? Ano po sabi ng salita ng Diyos? Whatever you ask, whether there are 2 or 3 that have gathered, ano man ang hingin mo, ano man ang itatali mo sa lupa, itatali sa langit. At ano man ang papakawalan mo sa lupa, pakakawalan sa langit. The material things, the world na tayo po ay nandito nagkasama-sama mga kapatid. Whatever you pray for, whenever you pray for it, the heavens will move. Amen? Nandiyan po ba kayo? No? Nung si Elisha po ay nanalangin kapatid, the Lord, bulagin nyo nga po sila. Ano pong nawa? Binulag po ng Lord. Nung si Elisha nanalangin, Lord, buksan nyo po ang kanilang paningin. Ano pong ginawa? Nabuksan po ang kanilang paningin. The same Lord that promised us, whatever you ask in my name, it will be done so to you by the Father. Amen? Ang problema, hindi ka pa humihingi. Sabi mo nga sa tabi mo, hindi ka pa humihingi. Anong ginagawa mo? Daing ka lang ng daing, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Hindi ka humihingi. Magkaiba po yun. Naalala niyo po yung aking sinabi noong nakaraan? Magkaiba po ang pagre-reklamo. Magkaiba po ang pagiging ungrateful sa pakikipag-usap sa Panginoon at paghingi. Amen po ba?
Ano po sinasabi dito mga kapatid? No? The practical world have an effect in the spiritual world. Whatever you pray here on earth brings power and changes and forces of heaven come down to earth. Amen po ba? No? Kaya salamat po sa ating mga prayer warriors na patuloy po nakikipagdigma sa panalangin. Amen. Palapakan nga po natin ang ating mga prayer warriors. Hallelujah. We acknowledge, no? We acknowledge your effort coming here every Friday ba? No? Or Saturday, lumuluhod sa panalangin para po sa ating iglesia. Amen po ba? Para po sa bawat isa. Amen. So in application po mga kapatid, sabi po rito, always trust that we are surrounded by God's army. Amen po ba? Always trust. Always trust that we are surrounded not only by God's army, but by the very power and presence of our God. Amen. Kahit saan ka nandoon, nasa sulok ka na yung kwarto, sa iyong silid, nasa iglesia ka, nasa habang daan, pag ikaw po ay lumalapit na nanalangin sa Panginoon, you will not be rejected. God will listen to your prayer because you are His son. You are His daughter. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, you are favored by God. Always trust in the Lord. So whatever circumstance in your life, kapatid, trust that your prayer can bring down heaven and earth. Amen po ba? The theology of the text, God's protection is never absent. But its manifestation is accordance to His sovereign will. Hindi po absent ang pag-iingat ng Lord sa buhay mo. Pero yung pagkilos, yung kaganapan, of course, subject po yon sa sovereign will ng Panginoon. We cannot make a doctrine na kapag ikaw ay napahamak na aksidente, hindi ka anak ng Diyos. No. Dahil kung ganun po ang doktrina natin, kapatid, paano si Pedro na pinako sa krus? Di ba siya servant of God? Di ba siya apostle of God? Paano si James na pinugutan ng ulo? Paano si Isaiah na nilagari ng pahating katawan? Are they not prophets of God, servants of God? We cannot make a doctrine na sasabihin natin na kapag ang isang tao ay napahamak, hindi siya anak ng Diyos. No. It is only because the sovereign will of God allows it to happen. Kung kaya meron pong mga anak ng Diyos na nag-a-undergo ng suffering, may mga anak ng Diyos nag-a-undergo ng trial, it is because it is the sovereign will of God. Meron po siyang purpose. Amen po ba? So what we can do is to pray, to ask the Lord, and trust in Him. Kung ano po ang kanyang kalooban. Amen po ba? No, His protection is never absent. Only that His manifestation is according to His will. Number 2, God allows the natural order of things as part of the judgment or discipline. Kung aaralin po natin ang Biblia, may pagkakataon na iniingatan ng Diyos ang Israel, may pagkakataon din na inaalaw niyang masakop ang Israel. Amen? May pagkakataon na sinusugo ng Panginoon ng prophet to give warning sa ibang country. May pagkakataon din na hinahayaan niyang mawasak ang ibang country. Amen po ba? Because that's the natural order of things to let judgment and discipline happen. Kaya pag ikaw po ay dumaranas ng pagsubok, kapatid, 2 things. Pray and trust. Pray that God will give you strength. He will protect you. He will strengthen you, your faith. Amen po ba? Pray for wisdom, for guidance, and trust that whatever your situation, God's will prevail. In conclusion po, mga kapatid, sabi po rito, we need to pray that God will open our spiritual eyes. Kung sabi natin spiritual eyes, understanding. Pray na maunawaan natin ano yung digmaan, ano yung battle na hinaharap mo. No? Sabi ito, which leads to a better understanding based on His sovereignty
and not in human needs. Ang ating pong pag-unawa sa bawat sitwasyon ay base po sa kung ano ang kalooban ng Lord at hindi po base sa kung ano ang kailangan mo. Amen? Lord, may karamdaman ako eh. Kailangan ko yung healing mo. Pag hindi mo na-receive yung healing, sinungaling pala. Hindi pala totoo. Amen po? Pero ang may tamang understanding, ang may tamang perception, Lord, kahit hindi po ako mapagaling, I believe meron kang dakilang plano sa buhay ko. Even Paul said, 3 times siya nag-pray, hindi siya pinagaling, kasi ang plano ng Diyos, makita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan sa kabila ng kahinaan ni Paul. Amen po ba? No? So sa ating pong buhay, let us pray for spiritual understanding. Amen po ba? That whatever battle we're going through, the wisdom and the Spirit of God will flow in our lives. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. 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 Sige po, sa lahat po ng mayroon pong hinaharap na battle sa buhay, kapatid, may it be physical strength, weakness, or sickness, may it be in relationship, may it be in finances, kapatid, whatever battle it is, pray that the wisdom of God shall light your path, shall guide you in every situation, in any way. Huwag mo pong hayaan ang iyong pong pagtingin sa problema, ang pagtingin niyo po sa hamon ng buhay, ang siyang magwawalay sa iyo sa pananampalataya sa Panginoon. But rather, look at the greater plans of God over you. Hindi po maiksi ang kamay ng Diyos para hindi ka kayang abutin. Hindi po siya bingi para hindi marinig ang iyong mga panalangin. Subalit meron po siyang mas greater plan, better plan. His ways are higher and better than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. We only need to pray and to trust and to ask for understanding. Lord, kilala niyo po ang bawat isa. Alam niyo po ang battle na hinaharap namin. Panginoon, we put our confidence in you. We put our trust in you. For we believe that we are your children and you are our great Father. At bilang anak mo, Panginoon, hindi mo kami maatim na talikdan. Hindi mo kami maatim na pabayaan. Panginoon, sa umagang ito, amin po inilalagak sa iyong paanan ang aming sitwasyon. Kami po ay magtitiwala na bilang aming Ama, if you allow things to happen in our lives, we trust na meron ka pong dakila at mabuting bagay na nakalaan para sa amin. Lord, sa mga dumaranas ngayon ng financial crisis, Panginoon, sa mga dumaranas po ngayon ng shortage of their monthly budget in their families, Lord, open the windows of heaven. Let the spirit of wisdom, let the spirit of stewardship manifest in their lives, O Lord. Magkaroon po ng deliverance, freedom financially, Panginoon. Sa mga may sakit at karamdaman, O Diyos, Lord, let there be healing. Let there be healing. In Jesus' name, we are healed by your blood, and by your stripes, Lord, we are delivered. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, in our relationship, teach us to be forgiving. As you said plainly in your word, that you will never forgive us if we don't know how to forgive. Thank you for this wisdom. I pray, Father, open our spiritual eyes, our understanding. That, Lord, whatever we do, Panginoon, whatever we pray for, the windows of heaven, the heaven itself, Panginoon,
ay bumubukas, Panginoon, upang tanggapin ang aming mga panalangin. Salamat, O Diyos, sapagkat hindi ka nagkukulang sa buhay po ng bawat isa. Lord, sa bawat isa po na nandito, na dumating po sa punto na nagiging short-sighted, Panginoon, nakatingin na lamang sa sitwasyon ng kanilang buhay, nagiging practical, literal, at nakakalimutan ng mga bagay na spiritual, Panginoon. Lord, continue to remind them that we have a spiritual Father who works in the spiritual ways. Huwag po naming ma-neglect, Panginoon, ang katotohanan ng iyong mga salita. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito. Lord, i-bless niyo po ang word na amin po napakinggan. Hindi po ito maagaw ng kaaway, Panginoon. Bagkus sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming buhay bilang iyong lingkod, patuloy po naming sariwain, i-meditate ang iyong mga salita. Lord, sa umaga po ito, Panginoon, pinanghahawakan po namin ang iyong pangako na kung paano po, Lord, si Elisha bukas ang kanya pong spiritual eyes. Nakita niya kung paano ang iyong pong pagkilos, ang iyong pong pagprotect, ang iyong pag-iingat sa kanila, Panginoon. Kitang-kita po ng kanyang mata. Lord, with our spiritual eyes, with our spiritual understanding, hindi po kami magkulang na makita at maunawaan at manalig kami, Panginoon, na Ikaw ay patuloy na gumagawa, kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Hindi ka natutulog, hindi maiksi ang iyong kamay, inaabot mo kami, Panginoon, sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon ng aming buhay, sapagkat Ikaw ang makapangyarihan namin, Diyos, na nangako hindi kami iniiwan, hindi kami pababayaan. Salamat sa pabor, salamat sa grasya, salamat sa biyaya. Lord, walang ibang karapat-dapat tumanggap ng papuri, ng pasasalamat at pagsamba kung hindi Ikaw lamang, Panginoon, na aming Diyos. Dakila ka, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.